Nung mga panahon na yun, guys, umalis ako sa Pilipinas kasi pakiramdam ko walang opportunity na para sa akin dito. Kaya kinalimutan ko lahat. Sinantabi ko lahat, yung pagko-content, paggawa ng mga YouTube video, yung pag-acting, pag-artista, pagta-talent, lahat yan kinalimutan ko. Kasi kailangan ko kumita ng pera. Wala akong project ng mga panahon na yun. Wala akong pinagkakakitaan. Kaya nag-decide ako na pumunta na lang ako sa ibang bansa. Which is pumunta ako sa Taiwan. Kasi kailangan ko ng pera. Kailangan ko kumita para sa pamilya ko. Kaya isinantabi ko yung sarili kong mga pangarap. Alam mo yung pakiramdam na kailangan mong isantabi yung sarili mong gusto, sarili mong pangarap para sa pamilya mo. Kaya kahit nasa ibang bansa ako, parang pakiramdam ko hindi ako masaya eh. Although nung bago ako sa Taiwan, sobrang excited ako kasi bagong environment. Sobrang ganda ng bansang Taiwan. Naging masaya din naman ako doon kasi dami kong naranasan na mga bagong pagkain, bagong panlasa. Naging masaya ako doon. Pero hindi kasi yun yung nasa puso ko eh. Wala sa puso ko yung magtrabaho sa ibang bansa na ganun sa corporate world. Kasi ang gusto ko talaga yung pag-artista, pag-YouTube, pagkanta. Yun talaga yung gusto ko simula pagkabata ako. Kaya nung nasa Taiwan ako, although masaya, nagiging masaya ako, pero hindi nakakaramdam ng fulfillment yung puso ko. Parang kulang palagi, ganun. Kasi, sabi ko lang, ang gusto kong marating sa buhay is yung kumakanta ako, magkaroon ako ng sarili kong concert, umacting ako, kahit hindi ako yung bida. Yun yung goal ko, yung goal ng puso ko. Yun yung gusto ng puso ko, yung umacting. Isadula yung buhay ng ibang tao, ikwento yung buhay ng iba or kalagayan ng ibang tao sa pamamagitan ng pag-arte. Pero wala eh. Walang opportunity para sa akin kaya pumunta ako sa Taiwan para magtrabaho. Kinalimutan ko lahat dito sa Pilipinas. Pero nung nasa Taiwan ako, grabe din yung pag-iipon ko doon, yung pagtitipid, pagtitiis ko para lang makaipon ng malaking pera para sa pamilya ko. Then ayun, hanggang sa na-scam ako sa Taiwan. Which is sobrang masakit din sa akin kasi pinaghirapan ko yung pera na yun eh. Sobra akong nagtipid, sobra akong nagsakripisyo para lang maipon yung pera na yun tapos makukuha ng ibang tao, kukuhain ng mabilisan. Ang tagal kong inipon tapos kukuhain lang ng ibang tao. Kaya yung pakiramdam ko ngayon na nandito ako sa Pilipinas, parang hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Tinalikuran ko ang pag-showbiz, ang pag-aartista, ang pag-i-extra, ang pagtatalent, ang pag-i-indie film, ang pagmamodeling, ang pagkanta, ang pag-YouTube. Lahat yan tinalikuran ko para lang sa pangarap ng pamilya ko na makapag-provide ako at magkaroon kami ng magandang buhay dito sa Pilipinas. Pero pagdating ko ng ibang bansa, may scam lang ako. Kaya sobra akong frustrated
na alam mo yun, bakit ganun? Sobrang unfair ng buhay. Lumalaban naman ako ng patas. Parang sobrang unfair ng buhay. Bakit ganun? I mean, nakikipaglaban ako sa buhay ng patas. Wala akong connection, wala akong impluensya. Lahat ng mga bagay na nakukuha ko sa buhay ay pinaghirapan ko. Hindi ako gumamit ng ibang tao para lang makuha yung mga bagay na gusto ko. Pinaghirapan ko yun lahat. Ay, Lord, sana may opportunity, no? May opportunity sa mga taong lumalaban ng patas sa buhay. Yung mga taong pinipilit naman gawin ang lahat para lang maibigay or maiprovide yung pangangailangan ng pamilya niya. Pero kung sino pa yung mga taong lumalaban ng patas, sila pa yung alam mo yun, sila pa yung nakakaranas ng gano'n, na maloko, na ma-scam. Sobrang nakakapagod lang. Di katulad ng di ba? Yung iba nagnanakaw sa gobyerno pero hindi kinakarma. Tapos ako na ginagawa yung lahat para sa pamilya, para sa future ng pamilya, ganito. Nakakapagod, guys. Hindi ko na alam kung saan akong industry magtutungo. Sobrang pagod na ako sa buhay, sa totoo lang, guys.